Thank you, Lord Jesus. By the mighty power of the Holy Spirit, saturate this place. Salamat po, Panginoon. Despite sa weather, O Lord, pinili ng mga anak mo, Panginoon, na pumunta rito upang makinig, O Lord. Continue to grant them the desires of their heart, O Lord, because they overcame the challenges, O Lord. Sa storm, O Lord, thank you, Lord. Hindi man kami karapat-dapat, O Lord, but still, you are faithful God, O Lord, that will your love will always embrace us through the pain, through the struggles that we are facing right now, O Lord. Salamat po, Panginoon, dahil tunay nga po na kayo ay Diyos na walang katulad, Panginoon. Let your name be glorified in my life and let your servant be abased, O Lord. Whatever words that you have given to each one of us, O Lord, be rooted in the midst of in the deepest part of our hearts, O Lord. Continue to manifest your gracious love and mercy for each one of us. Dahil alam po namin na wala kaming magagawa kung wala po ang presensya nyo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Banal na Espiritu, kayong patuloy na mag-ingat po sa bawat isa. Continue to penetrate our hearts, O Lord. And lahat ng ito, binabalik po namin ng may katagumpayan dahil alam po namin na wala na po magagawa ang kaaway sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, O Lord. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for your goodness and faithfulness. All these things we entrust. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Glory to God po. Sige po, before we sit down, actually, our text po is medyo mahaba, but still, I need your patience. And this text po is a memorable text, special for me. This is my first text that I remember the first time that I nag-preach po dito sa afternoon service. This is the same text that God has given to me. So, sige po, actually the text po is in Tagalog. But for Sir C, if you have your English Bible, wala problema. So, you can read with me 1 Samuel, chapter 1, verse 1 to 20. Sige po. So, we will read po in Tagalog. Sige po, as much as possible, if I have your full attention, may kwento na po ito. Actually, this one is one of the great story in the Bible as historical significance sa buhay ng ating one of the greatest prophets and judge during that time. That was the prophet who ordained the King David and King Saul. So, he's Samuel. So, sabi po dito, chapter 1, may isang lalaki mula sa Ramathaim Sufim, sa lupaing maburol ng Ephraim, na ang pangalan ay Elkana, anak ni Jeroham, apo ni Elihu, at apo sa tuhod ni Tohu, mula sa Angkanisuk, na isang Ephraimita. Dalawa ang kanyang asawa, si Hana at si Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Hana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkana sa Shiloh upang sumamba at mag-alay sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sa lugar na iyon, ang mga pari ng Panginoon ay ang dalawang anak ni Eli na sina Hopni at Phinehas. Kapag naghahandog si Elkana, binibigyan niya ng kabahagi ng handog si Penina at mga anak nito. 5. Ngunit si Hana ay binigyan niya ng isang natatanging bahagi sapagkat mahal na mahal niya ito. Kahit hindi siya binigyan ng Panginoon ng anak. Verse 6, lagi namang kinukutya at inaasal ni Penina si Hana dahil baog ito. 7, taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon sa Shiloh, hindi tinatantanan ni Penina si Hana sa panunukso. Dahil dito, naiyak si Hana at hindi makakain, sinabi sa kanya ni Elkana, Hana, bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mo kumain? Bakit ka malungkot? Hindi ba ako sapat kaysa sa 10 anak? Minsan, matapos silang kumain sa Shiloh,
tumayo si Hana at nanalangin. Noon si Eli na pari ay nakaupo sa may pintuan ng templo ng Panginoon. Labis ang dalamhati ni Hana, kaya siya'y nanalangin ng umiiyak. Nangako siya sa Panginoon, Panginoon ng mga hukbo, kung tunay pong bibigyan niyo ako ng anak na lalaki at hindi niyo ako kakalimutan, ihahandog ko siya sa inyo habang buhay. Hindi ko siya papuputulan ng buhok. Verse 12, matagal siyang nanalangin at pinagbasdan siya ni Eli. Si Hana ay taimtim na nanalangin sa puso niya. Ngunit gumagalaw lamang ang kanyang labi at walang lumalabas na salita. Kaya inakala ni Eli na siya'y lasing. Sinabi ni Eli, hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang alak. Sumagot si Hana, hindi po ako lasing, Ginoo. Ako po ay isang babaeng punong-puno ng hinanakit. Hindi po alak ang iniinom ko, kundi binuhos ko lang ang aking kaluluwa sa Panginoon. Huwag po niyo akong pagkamalang masamang babae. Taos puso po akong dumadalangin sa Panginoon dahil sa tindi ng aking kalungkutan. Sinabi ni Eli, humayo ka na sa kapayapaan. Pinagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hinihiling sa Kanya. Sumagot si Hana, naway pagpalain niyo ako. Pagkatapos umuwi siya at kumain, hindi na siya malungkot. At kinaumagahan, sumamba sila sa Panginoon at bumalik sa bahay nila sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Hana at naalala siya ng Panginoon. Hindi nagtagal, nagdalang tao si Hana at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel, sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Sige po, makakaupo na po tayo. So, blessed afternoon po for each and everyone. Sige ba, tapigin po natin ating katabi, sabi mo, congratulations, you make it. So, glory to God sa buhay niyo. No? Despite sa matinding weather sa labas, you choose to come here in the church. Because we know na may ini-expect po tayo na gagawin po ang Panginoon sa buhay po natin. And I do believe ang bawat isa, nakikita po ng Panginoon ang bawat puso ng bawat isa. So, according to your faith, and all whatever na hinihiling po natin sa Panginoon, ang pangyayari dahil sa biyaya at pagmamahal niya. So, ano po yung team po natin? The team for this month is Christ's love is the answer, building stronger relationship. So, kung napakinggan niyo po yung ano po ni Sister Alona kanina po yung regarding the power of love. So, alam po natin na makapangyarihan po ang pag-ibig ng ating Panginoon. And we should always know that God's love is always be abounding kahit mabuti o masama po tayo. Ang title po natin ngayong pag-aaralan po ay From Brokenness to Blessing, Trusting God in Our Deepest Hurt. Bakit? Kasi ang team po natin is a solution. Hindi po natin ma-appreciate yung pag-ibig ng ating Panginoon kung hindi po natin ina-acknowledge na we are broken. Kung hindi po natin ina-acknowledge na tayo po, kailangan po natin ng pagmahal ng ating Panginoon. In what way? Kasi minsan pag alam po natin na punong-puno po tayo ng pagmamahal or punong-puno po yung puso natin ng pagmamahal or galit, hindi po natin nararanasan yung kapangyarihan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Do you agree po? So, ano po yung natin dito? Kasi yung text po natin, as I mentioned po, so glory to God po, and I know and do believe po, as I mentioned po, glory to God po sa bawat isa. I know and I do believe na hindi po karapat-dapat na tumayo dito, but through the obedience of sa ating assignment po, through the privilege po na binigay ng ating provincial pastor, Reverend Pastor Donald,
under the umbrella of Jesus Lord Church po. Ako po ay tumatayo po dito, hindi po sa aking karunungan, kundi sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. Kasi prior to this, before this few days nga po, hindi na ako mag-back out. So, iniisip-isip ko na lang parang malapit na yung kasi yung bang may nangyari na alam niyo talaga ang kaaway, may ginagawa po sa atin, especially kung meron po tayong may pinapagawa po sa atin ng Panginoon. And despite sa mga bagay na nangyayari sa buhay po natin, hindi po tayo exempted sa buhay po natin bilang Kristiyano. Hindi po na tayo exempted sa mga gawa ng kaaway. And as long as we are obeying God's mandate, alam po ng kaaway kung ilang pulutong ng mga alagad niya ang papadala niya sa atin. Kasi we know na as we elevate our faith, the devil is ready to kill and destroy each one of us. Yan po, pero glory to God po, because of the mighty blood of Jesus, we are always protected by His blood. So, kailangan po natin, sige po, bigyan po natin kapurihan ng ating Panginoon, because we know, if we are going to declare the power of goodness of God, we know that our lives and our families will always be protected. Do you agree? So, alam po natin na kailangan po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon, basta alam po natin yung communing po natin, kailangan po natin yung bukal sa puso, yung panalangin at pagdidevote ng salita ng Panginoon. So, ano po yung naranasan po doon sa text po natin medyo mahaba, but still, nasundan po ba natin yung kwento? Amen. Amen. So, kung alam niyo po yung kwento, actually kasi we are building relationship nga, sabi nga sa natin team. So ano ba yung tema po natin is nasa loob ng tahanan. Ang main character natin dito is si Hannah. Pero merong historical, as I mentioned earlier po, this is the story of Samuel. Yung genealogy ni Samuel, yung mga ninuno ni Samuel, kung paano siya, bago siya pinanganak. And you will see kung paano yung greatness ng Panginoon sa buhay ng pamilya ni Samuel. Kasi si Hannah po ay baog, but still God has given her the chance to na ibigay yung hinihiling niya sa Panginoon because of her faithfulness and despite of all the circumstances. In what ways? Sige, pag-aaralan po natin ngayon yung what ways based po sa text na binasa po natin, ano pa buhay yung naging buhay ni Hannah at paano natin i-apply ito sa pang-araw-araw po nating buhay. So, una po, number 1 po, malalim na sugat at sakit ay nararanasan ng lahat. As I mentioned po, being a Christian, we are not exempted through the wiles of the enemies. So, sabi nga po sa verse 5, ngunit si Hannah ay binigyan niya ng isang natatanging bahagi sapagkat mahal na mahal niya ito, kahit hindi siya binibigyan ng Panginoon ng anak. In what way? Kung i-analyze natin mabuti ang teksto, kasi parang nasa kanya na nakihana na ang lahat ng pagpapala, ang pagmamahal ni Elkanah. Si Elkanah is ama ni Samuel. So, kung mapapansin po natin dito na baog si Hannah, yun ang naging problema niya. Despite na nag-overwhelming yung blessing niya, yung pagmamahal ni Elkanah is nasa kanya, no? Although, dalawa silang asawa. So, yun yung concept doon. Kasi, if we are going to analyze kasi yung in terms ng hindi natin pwedeng apply ngayon sa konsepto ng kultura natin na being a monogamous, no? Medyo hindi kaluguran yung dalawa o tatlong o maraming asawa. Hindi katulad sa pananaw ng Muslim. So, yun po.
sabi ng kaya sabi nito, malalim na sugat, everyone is prone to to deep pain. So in what way? Kasi kung binasa po natin yung teksto, makikita po natin na yung problema po ni Hannah nagugat sa matinding kakulangan sa puso niya. Kasi despite na meron nandun yung pag-ibig, nandun yung means and resources, in a way na hindi po nagkukulang si Hannah sa material na bagay, but still there is a void in her heart na hindi lang po mapupunan ng basta-basta. Yun yung deeping longing, because yung karibal niya si Penina ay may 3 anak. So doon siya kumbaga sa rivalry, doon siya natalo. Kasi in a way na napaka-importante sa isang ina na matawag na ina na meron siyang anak sa isang pamilya. But still, hindi po siya nawala ng pag-asa. Pero kung a-analyze po natin mabuti, ito yung naging problema po ni Hannah. Pero ang sabi po ng Panginoon, sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa wasak ang puso at kanyang nililigtas ang may bagbag na espiritu. So, though we have, each and every one of us, have certain baggage, meron po tayong sarili-sariling problema, meron mo tayong pinagdadaanan ng matitinding sakit sa buhay. But still, yung pagkalinga po ng Panginoon, yung mga pangako niya, kailangan po natin pangawakan. Sabi nga po sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa wasak ang puso. Hindi naman literally na wasak ang puso, it's metaphorically na kasi yung Tagalog niya medyo kumbaga is grabe yung wasak, kasi but still, if we in a lighter terms na lang, yung matinding sakit na naranasan nyo kung namatayan kayo or nawalan ng matinding ari-arian, yung na pinag-ipunan nyo ng buong buhay niya tapos bigla na lang nawala. So, syempre hindi mawawala yung matinding sakit sa puso po natin. So, napaka-importante na panghawakan po natin yung verse na to. So, sa practical na application po, maraming taong dumaranas ng malalim na sakit sa puso. Yung nga po, yung unang yung problema po ni Hannah, hindi po siya magkaanak. Pero in terms of sa ating mga pinagdadaanan po ngayon, maaaring yung nawalan po tayo ng trabaho na kailangan po natin ng matinding, despite dito, especially po dito sa Canada, hindi po natin matutugunan yung financial needs natin kung wala po tayong pinagkukuhanan. So, maaaring yung matagal na po tayo nagtatrabaho, wino-workout natin, promotion natin, but still binigay sa iba, syempre, disappointment na doon. Or yung, kumbaga sa, yung bang binigyan ka ng matinding sakit at karamdaman na sa tingin mo hindi mo deserve. So, ayun, nandun yung baggage po sa atin. So, kailangan po natin i-acknowledge na hindi lahat po tayo exempted sa mga ganitong klaseng sakit sa buhay. So, pangalawa po, may mga taong nagpapalala ng sugat. So, nandun na po yung sugat sa puso ni Hannah. And in such a way, sa bawat isa po sa atin, we know that there are people in a certain way na imbis na makatulong, mas lalo pang nakadagdag sa problema. So, dito na papasok yung kontrabida sa buhay ni Hannah, which is si Penina. So, alam naman natin na sa buhay po natin, may mga Penina sa buhay po natin. Either yung mga katrabaho po natin, mga kasama sa bahay, mga kasama sa community, medyo kasama sa church, hindi naman. So, kasama sa ibang yung mga bagay na despite na pinagdadaanan po tayo, may mga taong ginagamit ang kaaway upang mas dikdikin pa tayo na
yung bang matinding sakit sa puso. But still, we know that kung hindi po natin malalagpasan ang mga ganitong mga tao, kailangan po natin hingin po yung biyaya ng Panginoon. Kailangan po natin mataintin na dasal. Kasi maaaring sa trabaho po natin, may mga tribida. So may mga mapapel, meron pong mga gustong magpasikat na ganoon din sa pamilya. May mga pwedeng sa magkakapatiran na lang na iinggit dahil yung magulang is mahal na mahal yung panganay na anak or yung bunsong anak, in a way na talagang nandun yung rivalry sa magkakapatid. And as I mentioned earlier, hindi nga po tayo exempted din. In a way nga po, kami apat po kami magkakapatid. Kasi nung bata ako, palagi ko naisip, kala ko ampun ako eh. Kasi bakit? Lahat ng mga kapatid ko, letter A, nagsisimula yung pangalan. Aristel, Archie, saka Ana. Ako lang po naiiba, letter M. Saka yung panganay namin, ang paborito, yung lola ko, paborito siya. Tapos yung bunso namin, paborito yung mga favorites baga. So talaga, minsan yung dilema ng middle child, no? So, sa mga middle child po, I feel for you. So, pero kung isipin lang po natin, di pala minsan yung nagiging po natin, nagiging hadlang is minsan kaaway po natin yung sarili po natin. Yung sarili natin pananaw, yung sarili natin It's a way that we see things, the perspective that we're looking at different situation, different occasions, and the things na sometimes hindi pala nakakalugod sa ating Panginoon. And balik po tayo sa kwento. Sabi po dito sa verse 6 to 7. Susundan lang na po natin yung kwento. Yung first part kasi, inano ko lang po para makita po natin kung paano yung pinanggalingan po ni Samuel. No? So, yung first part, yung ninuno niya, in-emphasize doon. Pero, as I mentioned, yung pinaka-bida po natin dito si Hannah, hindi si Samuel. Bakit in a way? So, yun nga po. Kasi, she represents a woman of faith in the same manner na tayo, bilang mananampalataya, meron tayong mga pinagdadaanan. Meron tayong matinding sakit, na meron tayong but still God has given us the opportunity to be successful in what way? Kung mananampalataya lang tayo na God will always make a way for each one of us. So, sabi dito, lagi namang kinukutsa at inasar ni Penina si Hannah dahil bawg ito. Taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon sa Shiloh. Shiloh is considered kumbaga sa mountain yun yung mga holiest place during that time. Yan yung kung saan yung mga saserdote, yung mga highest priest, parang simbahan na pero in a highest place po tayo dito. So, sabi dito, hindi tinatantanan ni Penina si Hannah sa panunokso. In what way? Kasi nga, si Hannah wala po siyang anak. And si Penina, tatlo po yung anak niya. So, despite alam ni Penina na may advantage siya laban kay Hannah. And sa culture nila, ang napaka-importante po ang may anak, especially if you are in the family. Ganun pa, dinagdagan pa na dalawa silang asawa. So, nandun po yung essence of rivalry sa kanilang dalawa. And kaya nagkakaroon ng advantage si Penina kay Hannah in such a way that alam niya na may lamang siya kay Hannah. But still, si Elkanah, yung asawa nila, mas pinapaguran si Hannah. Kasi sabi nga po sa teksto, mahal na mahal ni Elkanah sino? Si Hannah. Kasi bakit? Paano niya nasabi na mahal niya si Hannah? Sinabi doon sa teksto, saka
Double portion. Thank you, Pastor Service. So, double portion yung binibigay ni Elkanah kay Hannah. So, yung favor na kay Hannah. So, in despite na, naiingit ngayon si Penina. In such a way that if we are going to analyze sa present situation natin, may mga tao na sometimes, may mga taong naiingit pala sa sa sitwasyon natin na God's favor has been with us, na pinapaboran tayo ng amo, pinapaboran tayo ng mga magulang po natin, ng mga leaders, but still may mga tao na ginagamit ng kaaway upang siraan, i-stumble po tayo. Sabihin niyo, may kilala ako nito na may kilala ako na ganitong sitwasyon. Sabi mo, yan, sabi niyo, may kilala. It's not you. Hindi naman to, pero kasi, sabi ko nga, if we don't acknowledge that we are broken, we will not experience the goodness and faithfulness and the love of God. Kaya nga po natin yung from brokenness to blessing. Mula sa pagkakasakit sa pagpapala. Yung paano natin itatangi ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa. So sa ating panahon ngayon, sabi nga, maaaring ang isang tao ay nawala ng trabaho, nasira ang isang relasyon, o hindi natupad ang kanyang mga pangarap. So ang ganitong pagsubok ay maaaring magdulot ng matinding dalamhati at panghihina ng loob. May mga tao sa paligid natin na hindi nakakatulong, kundi lalong nagpapabigat sa ating sitwasyon. Maaari itong maging isang malupit na kasama sa trabaho, isang mapanirang kapitbahay, o isang kaibigan di tunay, at marami pang iba. So, maraming alam ko po na every one of us may relate the situation of Hannah. Hindi lang po natin inaamin, pero we do believe na if we are going to put that person, yung mga kunwari si Penina na lang, sometimes kung titignan natin, magagalit po tayo kay Penina, kasi siya yung nagbubuli kay Hannah. So galit na galit tayo sa mga kontrabida. Pero sometimes hindi natin alam na tayo ay nagiging kontrabida pala sa ibang tao. Maaaring sa tingin po natin na tama yung ginagawa natin, pero sa ibang tao mali na pala ginagawa natin. Sometimes we should always make a self-check, self-evaluation sa paningin po ng Panginoon, kasi ang Panginoon po tumitingin sa puso ng tao. So we should know and we should learn how to be humble, and we should always be mindful sa lahat po ng ating sinasabi, sa lahat po ng ating ginagawa. And be mindful po, kasi si Penina, sometimes hindi po natin alam na yung pinagdadaanan ni Penina is patindi pala. Na in-emphasize lang po dito yung sitwasyon ni Hannah, pero hindi na emphasize yung sitwasyon ni Penina. Ganyan po dapat yung bilang mananampalataya, dapat maging aware po tayo sa mga iniisip po natin. And bilang tagasunod ng ating Panginoong Kristo, we should always the empathy, the compassion, na sometimes galit na galit tayo sa mga tao na nananakit po sa atin, pero hindi po natin nakikita na sometimes we should always change our perspective, because other people who turn to hurt us or think that they are hurting us, sometimes they are unhealed persons. May mga pinagdadaanan sila na sometimes hindi po nila ma-express sarili nila, na dahil sa frustration nila, nai-air po nila sa ibang tao. And kailangan po natin i-acknowledge yun, na hindi po sila ang ating kaaway. Alam po natin may mga spiritual na kaaway na ginagamit ng kaaway para ibuyo po tayo, istumble po tayo, but being a recipient of God's love, dapat po tayo mas malawak po ang pangunawa po natin. Kailangan po natin na i-evaluate po natin ano ba itong ginagawa itong katrabaho ko nito. Bakit niya ginagawa ito?
maaring kulang siya sa pansin, sa pamilya, kulang siya sa pansin ng kanyang manager, or may mga pinagdadaanan siya na matindi na hindi niya o talagang ugali niya na yun. All of the above. So all of the above. So maaring kailangan po natin maging wide po yung perspective po natin. Sometimes kasi sa mga bagay na inuusgahan po natin ng ating kapwa, na iisip po natin na tayo ang biktima. Sabi ko nga earlier na pasiyasat po tayo sa ating Panginoon. And we should always be mindful na idulog lahat sa Panginoon, lahat po ng ating kabigatan, lahat po ng ating mga frustrations, lahat po ng ating mga problema. Dahil alam po natin, God is only the answer. Christ's love is only the answer. Amen. So, if you are going to build a stronger relationship, we should always be mindful about the things that we are saying. Saka ginagawa po sa atin ng ating mga kapwa. So, kung may ginagawa man po tayo ng masama, we should be we should be forgiving sa kanilang ginagawa. Kasi sometimes or madalas na kasi alam naman po natin sa Lord's Prayer na ini-invoke po natin yung pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Ama, ng Panginoong Ama na hindi po tayo patatawarin ng ating Diyos kung hindi tayo magpapatawad. So, forgiveness is the key. So, if you want to secure your peace of mind, kasi mas importante, may mga batas po tayo na sometimes hindi po natin dapat tayo manalo. The battle is in the Lord. So, may mga laban po tayo na sometimes na dahil sa sama ng loob po natin, we tend to succumb the happiness inside each one of us. There's some pain, some bitterness na kung hindi po tayo i-let go, hindi po tayo makaranas ng the peace of mind, the peace of God that transcends all understanding. Kasi alam po natin na pag nandito tayo sa presensya ng Panginoon, nandun po yung kagaanan ng puso, nandun po yung kagaanan ng buhay, despite sa mga problemang dumarating. Problema ay dumarating. Ano ba yun? Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. So, yun lang po yun. So, kailangan natin yung kanta na yun, So, napaka-importante na we have to secure our inner peace. So, kung may mga taong laban sa atin, sa tingin po natin, sometimes kasi, yung sarili po natin ang kalaban po natin. Sometimes may mga ginagawa pong kaaway na binubulungan po tayo na sometimes hindi po talaga nagmamanifest sa kabila, sa ibang tao. But kung if we are going to evaluate, to reflect yung pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesus, kung magpapatawad lang po tayo, talagang alam po natin na papatawarin tayo ng Panginoon. So, handa po ba tayo magpatawad sa ating mga nakasakit po sa atin? Gusto po ba natin i-secure ang ating inner peace? So, mag-forgive po tayo. Let loose and let God do the rest. So, sige po, ano po natin? I forgive them. Sige. Yan po natin sa ating Panginoon po yun. Pangatlo po, hindi lahat ng tao ay nakakaunawa ng pinagdadaanan po natin. So sabi po sa 13, si Hannah ay tempting na nananalangin sa puso niya. Ngunit gumagalaw lamang kanyang labi at walang lumalabas na salita. Kaya inaakala ni Eli na siya'y lasing. Sinabi ni Eli, hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo ng alak. So, dito sa sitwasyon ito, si Eli is higher priest po, kinondemn niya na si Hannah. Bakit? Kasi based na sa observation niya na akala niya lasing si Hannah. Pero hindi niya alam na may matinding pinagdadaanan si Hannah na si Eli bilang
mataas na saserdote, dapat siya ang nagbibigay ng comfort kay Hannah. But still, siya ang unang nag-condemn kay Hannah. And if we are going to relate it to our sarili po natin, may mga tao na sometimes na akala nila na sama-sama natin dahil hindi natin nagawa itong bagay na ito. Hindi nila alam. Sometimes, yung mga boss po natin, sometimes, bakit late ka na naman? Ilang minuto na naman late mo. Hindi nila alam na pwedeng may matinding nangyari sa bahay, may matinding nangyari sa mga anak mo, may pagdating paglabas mo ng bahay, ano ba, may aksidente na yung bang mga sitwasyon na hindi natin out of control na other people tends to judge us based on the bad conditions that we present to them, not knowing that we are encountering deep pain sa bawat isa po sa atin. Hindi po madaling mag-judge po, no? Especially nowadays, madali kang i-judge ng mga tao without knowing the real reason kung ano po yung pinagdadaanan po natin. Hindi, medyo meron po tayong sarili-sariling opinion, meron po sarili-sariling pinagdadaanan, but still, we know na hindi po natin mapiplease po lahat ng tao. Ang ibang tao po, may masasabi po at masasabi po sa atin. Kahit gaano kabuti po ang ating intention, kahit gaano kabuti po ang ating ginagawa, may mga tao, different opinions po sa atin na sometimes we touch their ego, their pride, and it triggers them. Sometimes yung mga triggers po na yan yung mga bagay na you have your inner peace, then out of the blue, may nakasalubong ka na nag-trigger sa'yo na bigla na lang sumama yung pakiramdam mo, sumakit ang ulo mo, parang may nag-throwback bigla sa mind mo na biglang nawala yung inner peace po natin. And be mindful po, kailangan po natin ingatan ang ating inner peace. Mas importante na hindi po tayo manalo all the time sa mga debate, sa mga ipag-aaway-away, but still we should learn how to value ourselves. So ganun po talaga na may mga tao po na kailangan po nating bantayan sa panalangin. So as nga po, kailangan po natin yung sa sarili po natin, kailangan natin panghawakan ng pangako ng Panginoon. Sa 1 Corinthians 2:11, unang Korinto 2:11, sa magandang balita Biblia po sa Tagalog. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. So sometimes the enemies are trying to convey a message na alam niya ang ginagawa, iniisip natin. Pero ayon sa nasusulat or sa banal na kasulatan ng ating Panginoon sa Biblia, hindi po nakikita ng kaaway ang ating mga iniisip. Only God knows. Kasi once na nakita natin, na-process sa puso at nailabas ng ating bibig, doon pa lang nagmamanifest. Doon pa lang nakakuha ng foothold ng kaaway. Kung masama po yung nangyari sa atin, masama po yung lumabas sa ating bibig, nakikita po ng kaawayan. At binibigyan niyo po ng advantage ang the enemy to control over you. So, kung hindi magmamanifest sa mga sinasabi natin, sa mga ginagawa, hindi po makikita po ng kaaway ng mga inisip po natin. Only the Lord knows whatever we are thinking, whatever in our hearts. So whatever in our minds, in our thoughts, ang kaaway, lalapitan ka lang niya, bubulong ka yan. Sa term, parang guguluhin yung isip mo para
para mawala ka sa presensya ng Panginoon. But still, we should always be mindful sa ating prayers, sa devotion. Dahil napaka-importante na alam po natin na especially nowadays, sa social media, napakaraming bad news, negative feeds, negative emotions, kahit saan po talaga. Paglabas pa lang natin, paggising pa lang natin sa umaga, nandun na yung sangkaterbang negative thoughts and emotion na gustong pumasok sa isip po natin. Tandaan po natin, hindi po sila makakapasok sa isip natin kung hayaan po natin sila. So, wag po natin hayaan na sirain po na negative na paniniwala, negative na mga naririnig po natin na masira po ang araw po natin. So, napaka-importante na pagkagising pa lang natin sa umaga, nandun na po yung we just sing praises of song, praise song, commune with the Holy Spirit, pagpasalamat natin sa Panginoon. Hindi yung paggising pa lang natin sa umaga, late na ako. Ano bang gagawin ko dito? Ano lulutuin ko? Parang ang dami natin problema, no? So, lahat ng problema pumapasok sa isip po natin. Kung ano po yung namumutawi sa bibig po natin, ito unang ginawa po natin, yun yung unang inatrack po natin sa system po natin. Kung maging maganda po yung iniisip po natin, magiging maganda po yung mood natin, magiging maganda yung araw po natin, despite sa mga negative situation po sa buhay po natin. So, napaka-importante na we should be guided sa mga iniisip po natin. So, pang-apat po, Diyos lamang po ang nakapagpagaling sa sugatang puso. Sabi po sa verse 19 po, kinaumagahan sumamba sila sa Panginoon at bumalik sa bahay nila Rama. Sinipingan ni Elkanah si Hana at naalala siya ng Panginoon. Hindi nagtagal, nagdalang tao si Hana at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel sapagkat sinabi niya, hinihingi ko siya sa Panginoon. So, glory to God po. I do believe na every one of you has your breakthrough. And I know na kung katulad po natin si Hana, marireceive po natin ang breakthrough. Do you agree with me? Sige po, kailangan po natin i-declare na we agree and we do believe na kailangan natin panampalatayanan ang ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon is Christ's love is only the answer. So God will always give us always the breakthrough in our lives. So sa mga sa kabila ng sakit pagdurusa ni Hana, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Hindi lang basta binigyan siya ng anak, si Samuel ay lumaking isang propeta na ginamit ng Diyos para sa Israel. So, at hindi lang yan, meron pang bonus si Hana. So, hindi lang si Samuel ang naging anak niya. Meron pa siya naging tatlong son, ano ba yung son? Tatlong anak na lalaki, sa dalawang anak na babae. So, kita nyo yung breakthrough ni Hana, despite sa everyday na pangutya sa kanya ni Penina, despite sa mga yung grievances na kumbaga hopeless case, but still she chose to believe that God is always faithful. Yung pinur out ni Hana, kasi nandun yung pour out ng yung prayer ni Hana na makapangyarihan na despite na walang namumutawi sa bibig niya, God has seen and heard her prayers. Although Eli already condemned and judged her, but still God knows her heart. So in the same manner, kung kahit gaano man po kabigat po ang ating pinagdadaanan, kung kahit gaano man karami po ang problema na dumaraan sa buhay po natin, na sometimes na-overwhelm na po tayo, na alam po natin na hindi na po natin kaya, tumawag lang po tayo sa ating Panginoon. So, sabi nga po sa Philippians 4:6-7, one of the promise that we can hold on. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan
sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, yun po, kailangan po natin manampalataya at huwag mabalisa sa anumang bagay. Napaka-importante na we should always stay in the present. Kaya nga, palagi natin na naririnig, kaya nga present. Present is, ano sa Tagalog ng present? Regalo, di ba? Regalo ang ngayon, ang regalo. Kasi ang nakaraan, wala na po tayong magagawa. Ang kinabukasan, hindi po natin alam kung we are still going to live another day or live another year. Bakit po natin aaksayin ang buhay po natin sa pag-aalala? Why are we going to waste ourselves in worrying about the future when the future is not... we cannot hold the future because only God holds the future. So, kailangan lang po natin panampalatayanan ang magagawa po ng ating Panginoon. So, sa mga sandaling ito, tinatawagan ko po si Brother Josh. Sige po, we will do a short declaration lang po regarding alam naman po natin yung nangyari sa buhay po ni Hannah, but still, we know and we do believe. Sasamahan niyo po ako sa declaration natin. Sige po, we will inviting the presence of the Holy Spirit na isil po ang declaration po natin. Kasi, make it personal sa bawat isa na this personal declaration of my faith na yung pananampalataya po natin sa ating sarili. Christ's love, my strong foundation, blessing will come in God's perfect time. Namnamin po natin yung bawat salita. This is English po, para po natin, there's a strong conviction of the Holy Spirit that each one of us are hurting despite of the things na nangyayari po sa atin. Sometimes we are being hopeless sa mga current situation, sa recession, sa mga news sa palipaligid, but still God is always in control. We should not let the devil have a foothold in our minds, in our heart. Sige po, I will read it. Basahin po natin, isigaw po natin as much as possible. Ipakita natin sa kaaway na wala siyang magagawa dahil ang Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa atin. Sige po. Kaya basahin lang po natin and let us declare this one. Though wounded, I will rise. Life's challenges may strike me down. Sige po, basahin niyo lang po, tanong. Make it your own personal declaration. Yes, God's healing power does. Through storms of sorrow, I lift my eyes. Sorrow may surround me, but my eyes will remain fixed on Jesus. Amen. Trials I endure are temporary, but the joy in God is eternal. Pain from others may increase. People may hurt, mock, and belittle me, but their words hold no power over God's plans over my life. Amen. I will not allow the bitterness of others to take root in my heart. But Christ's love will bring me peace. No earthly thing or person can satisfy my deepest yearnings. Only Christ's love can. He is the way, the truth, and the light, and I will follow Him. Even when they don't understand, people may fail to see my struggles, but God sees every tear I cry, and hears every silent prayer I offer. I trust in God's mighty hand. My life is not my own. God holds my future. I will live by faith, always preparing for the eternity in His kingdom. For every wound, He brings healing. The wounds I carry today will not last forever. God is my ultimate healer.
restoration. In Christ's love, I find meaning. Nothing in this world can fill the emptiness in my soul except for Jesus. His love is the answer to my every pain, longing, and need. Glory be to God the Father. Yes. Sige po, alam po natin na kung dineclare po natin in our hearts, we do believe that our faith can move mountains according to His Word. Sabi nga po sa Isaiah 40:31 as I end, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. As we know that, and we do believe that Christ's love is the answer for every brokenness in the spirit. Hindi ko man alam kung ano mang sitwasyon nyo sa family, sa relationship, sa trabaho, ano mang pinagdadaanan po natin. Other people may not understand us. They might not have the empathy to what we are going through. But knowing God is on our side, we know we are being victorious because Christ's love is always be our embrace in times of distress, in times of trouble. God has seen your tears and has heard your prayers. He will not forsake you, for His plans are greater than you can imagine. Wait patiently, for His blessings will come in His perfect time. Sige po, let us meditate the goodness of Christ's love in the midst of us. Let's feel the love of God. Let's feel the embrace of the Holy Spirit. Ano man pong pinagdadaanan po natin, let go, let loose, let God do His will. Marami man po tayong mga struggles, but still, God is always with us. In the midst of pain, there's healing. In the midst of tears, there's joy. In the midst of lack, there is blessing. In the midst of trials, there is victory in the name of Jesus. God's love never diminishes in the midst of suffering. He heals the brokenhearted, and in His favor, He brings His beginnings. Yes, O God. Sige po. Let's soak in the presence in the Holy Spirit. From the rising of the sun, let's meditate every lyrics and give praise to our living God. Your name, oh Lord, Your name, oh Lord, I will praise. Let's continue to praise Him. Oh Lord, my let's take this opportunity to commune with our God. Whatever struggles, whatever pain that you're having right now, O Lord, ibigay po natin sa Panginoon. Yes, name it, O Lord. Name it, O Sabi Panginoon. Yes, O Lord. Until the time that it goes down. Yes, O Lord. Oh Lord. Yes, Your name be lifted, God. Oh Lord, I will praise you and love you with all of my heart. I will sing your praises
Salamat po, Panginoon, sa mga sandali ito, Panginoon. Whatever pain that we are going through, whatever struggles that we are encountering right now, storms may pass us by, O Lord. May tremble us, O Lord. But still, your name is worthy for our praises, O Lord. Yes, O God. Matitinding pagsubok man dumating sa buhay po namin, Panginoon. Ba't kailanman hindi niyo po kami pinabayaan, hindi man lang niyo kami iniwan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kami po ay maruming basahan sa inyong harapan. But still, ang pag-ibig niyo po ay umaapaw. Your grace and mercy is overwhelming to each one of us, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat, O Lord. But still, kayo po ang aming kalakasan. Kayo po ang aming sandigan, Panginoon, sa aming panghihina. Ano man po ang pinagdadaanan ng aking mga kapatiran, Panginoon, nakikita niyo po ang kanilang mga puso. Touch them. Let thy Holy Spirit. Yes. Yes. Yes, oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God. Sige po. Embrace God's presence. Nasa tabi po natin ating Panginoon. Let us feel His embrace. Let us feel His love for each one of us. Kung kailangan po natin iiyak ang ating mga problema sa ating Panginoon, gawin po natin. Nakikinig po siya. Ang banal na Espiritu, ang po yung mayakap po sa bawat isa po sa atin. Hindi man naiintindihan ng mga tao, ng mga ating mga kapatiran, ng ating mga kapitbahay, ang ating mga kaibigan, mga kapamilya, mga pinagdadaanan natin. But only God is able to lift up in every struggles that we are facing through right now. Thank you, Lord. Sabi po. Yes, O Lord, hallelujah, Father. By the mighty name of Jesus, the working power of thy Holy Spirit, we glorify your presence in our lives, O Lord. Thank you, Lord, for thy word. Thank you, Lord, for your faithfulness, and thank you, Lord, for your grace, O Lord. Despite of all the trials and situations that we are facing right now, O Lord, hindi man namin kaya ito, Panginoon. Dinadalangin po namin. Alam po namin na kami may pananampalataya na kung kami lalapit ng katulad ng kay Hannah, Panginoon, alam po namin marireceive namin ang aming mga breakthrough, Panginoon. Matagal man po ang aming pananalangin, Panginoon. Matagal man po ang longing ng aming mga puso sa mga kapatiran ko po na matagal na naghihintay sa kanilang papel, sa kanilang mga inihiling, Panginoon, sa kanilang mga pangarap, na mga relationship na gusto nilang ma-restore, Panginoon. Kayo po ang aming kasagutan. In your perfect time, in your perfect will, according to your will, O Lord, you will grant it, O Lord. Alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. And according to your will, according sa aming mga panalangin at devotion, O Lord, you will grant us the favor na katulad ng binigay niyo po kay Hannah, Panginoon. We are claiming by faith, O Lord, that the blessings will be overwhelming in my brethren right now. Kung nangangailangan sila ng healing, O Lord, touch them, O Lord, in Jesus' name. Touch them from the top of their head to the sole of their feet, O Lord. We rebuke any virus and bacteria sa kanilang katawan, Panginoon. Ano mga karamdaman na sinabi ng doktor, we rebuke it in Jesus' name, O Lord. And we let loose the power of thy Holy Spirit. Yes, right now, O Lord, we believe it by faith that nothing can move you, O Lord. Thy power, you are the most powerful God that we serve, O Lord. Alam po namin na wala kaming magagawa kung wala po ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay nag-uumapaw sa aming katawan, Panginoon. Yes. Despite there is a great storm outside, O Lord,
our mind, our heart are in peace right now. Because you have given us the peace that transcends all understanding. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the favor. Thank you, Lord, for the breakthrough. Like Hannah, O Lord, we are claiming by faith, O Lord, na tinanggap na namin ito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, O God. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. We declare the goodness and faithfulness, O Lord. And we bring back all the glory, all the honor and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen.